Hey guys, another inspiring story na naman po ng pagpapagawa ng bahay ang ating matutunghayan ngayon, na kung saan isa na namang matagumpay na kababayan natin na nagtatrabaho sa bansang Saudi Arabia bilang isang kasambahay ang nakapagpagawa ng ating pinapangarap na bahay. So guys, tunay nga naman talaga na napakasarap sa feeling kapag ikay nakapagpagawa na ng iyong pinapangarap na bahay, lalong-lalo na ito ay katuwang mo ang iyong minamahal sa buhay. At ito nga ay mabilis niyong magagawa, lalong-lalo na't iisa ang goal niyo sa buhay ang makapagpagawa ng sariling bahay. So guys, ang katuwang po ni ma'am dito ay ang kanyang future husband. So tunay nga naman talaga, ito nga ay pinrepare na nila ang kanilang titirahan habang sila ay hindi pa kasal, at ito nga pag uwi ni ma'am ay magpapakasal na sila. And also guys, ibinigay po ni ma'am ang full details ng mga materyales na nagamit dito sa kanilang pagpapagawa ng bahay na ito. At para maibigay din po sa inyo at malilathala at magkaroon din po kayo ng comparison or idea about sa pagpapagawa ng bahay if ever na magpapagawa na kayo, lalong-lalo na kasukat or kagaya ng size ng bahay na ito. So hey guys, it's me again, Ref Egay Mix TV. Just subscribe and click the bell for more videos update, and just call me Mr. Guys. So guys, ito nga po ang ating topic or pag-uusapan ngayon. Ang pagpapagawa ng bahay ni Ma'am Ava Maureen Fernandez Rasonabe. Si Ma'am nga po ay isang OFW sa bansang Saudi Arabia na nagtatrabaho bilang isang kasambahay, at ang habang ang kanyang future husband na si Sir Raymart Pantonyal ay nagtatrabaho bilang welder sa isang company sa Cebu. So guys, anya nga ni ma'am ay talaga nga namang napakasarap ng kanyang feeling, ng kanyang nakikita na unti-unti nang nabubuo ang kanyang pinapangarap na bahay na ito. And of course guys, yung kanilang nalalapit na kasalan, at yun nga ay pinrepare na nila ang kanilang titirahan sa kanilang pag-uwi. So guys, ito nga ay napakaganda ng paninimula ng bilang isang pagsisimulang pamilya nitong mag-asawa na ito. At yun nga ay meron na kagad silang ganitong kagandang bahay, at ito nga po ay almost finished na. And then ito nga ay nakapalitada na po loob at labas ng bahay. Nakasiling na po ito, gawa na yung kisame, and then floor tiles. And also guys, steel trusses po ang ginamit nila, and then ito guys may gutter. And then also guys, nakikita natin yung bubong niya is kulay gold po ang kulay ng kanilang bubong. So guys, ito po pag-usapan natin kagaya ng sinasabi ko about sa mga biga. So kung ganito lamang ang sukat ng bahay mo is yung biga niya ay 2 bakal lamang yan, and then itinali po sa mga nakauslim bakal na yon. And then yung bawat pagitan po niyan ay nilalagyan pa po nila ng letter C. So ito nga guys, at nakikita nyo yung biga niya is tamang-tama lamang, dahil nga ito nga ay ang sukat lamang nito ay ganyan lang. And then of course, ito nga, yung tulad ng sinasabi ko guys, kapag yung ginawa ng karpintero nyo or nakuha yung panday ay over quality, lalong-lalo na ganitong kalit lang na bahay, talagang mauubos po tayo. So kagaya nga po nung pagkakadiskarte ng karpintero or mason na gumawa nito, talagang naitipid niya ito, at yun nga saktong-sakto lamang dito sa size ng bahay na ito. At kaya ganitong napakatipid po ng nagastos dito, at yung nga ay tamang halaga lamang. So yun po yung sinasabi ko about dito sa biga, na same process at same result. Pero at the same time guys, is mas maganda pa rin po yung ating sinusunod sa standard na sukat or spacing ng bakal, lalong-lalo na kung may budget kayo. Kaya yung iba po ay nagtataka, yan ay ganito lamang ang nagastos mo, bakit yung sa akin ay ganito ay ganang halaga na, hindi pa natatapos. Yan po ang nagiging dahilan. So guys, ayon po sa binigay na details ni Ma'am Ava, na ang sukat nga po ng bahay na ito ay 14 feet by 16 feet. Ito po ay merong isang kwarto, kitchen and dining area, living room, toilet and bath, porch or terrace. And also guys, ito pong bahay na ito ay matatagpuan sa Barangay Pandong, Toledo City, Cebu. Ito po ang hometown ni Ma'am Ava, and then ito po ang location ng bahay na ito. So guys, ayun nga po, at as of now is nakikita natin nag-i-install na rin po sila ng metal faring about sa kanilang pagpapagawa ng kisame. So guys, ito nga ang ginamit nila dito ay hard deflex, and then ito metal faring, at nagkakabit na rin po sila dito sa labas ng ceiling. So guys, at tunay nga naman talaga na napakasarap sa feeling kapag nakikita natin na nabubuo na unti-unti ang ating bahay na pinagagawa, at ito nga ay matagal natin pinapangarap para sa ating pamilya or sa future ng ating magiging pamilya. So guys, ito nga muna, at pag-usapan po muna natin ang pagpapagawa nila ng bubong, kung magkano po ang nagastos nila dito.
So guys, ito nga po ay ginamitan nila ng steel trusses, and then yung kanilang pinakayero ay corrugated roof na kulay gold. And about naman po dito sa ginamit nilang trusses ay gumamit po sila ng angle bar. At ito ay umubos nila ng 20 piraso. So about naman po sa yero ay hindi na nga po natatandaan ni ma'am, and then ito nga ang total cost nga po ng nagastos nila dito ay nagkakahalaga ng 40,000 pesos about lamang dito sa pagpapagawa ng kanilang bubong. So guys, ito naman po ang ating pag-usapan about sa pagpapagawa ng structural ng bahay na ito. So ito po ang details about sa pangunahing materyales na nagamit dito. So anya nga ni ma'am, ang nagamit po nilang hollow blocks dito ay umubos po sila ng 740 piraso. And then about naman po sa simento, ito po ay nakagamit sila ng 90 bags or sako. And about naman po sa mga bakal na nagamit, ay gumamit po sila dito ng 10mm at 9mm. And about naman po sa 10mm ay gumamit po sila dito ng 32 piraso. And also about sa 9mm, ayan po ay nakagamit sila ng 80 pieces. So lahat-lahat po ng nagamit nilang bakal dito ay umubos ng 112 piraso. Yan po ay 10mm at 12mm. And of course guys, about naman po sa buhangin at graba. So sa buhangin naman guys is nakagamit sila ng 3 deliver na elf. And then about naman sa graba ay 1 elf na graba. So lahat-lahat na po yan. So yun nga guys ang inabot dito sa pagpapagawa nila ng structural ng kanilang bahay. So guys, ayun nga po at nakikita natin unti-unti ng finish itong bahay, and then kinakantuhan na nga ang mga bawat bintana at ito ay nire-ready na for installing ng sliding window. So ayun guys, at nakikita na nga yung forma or view ng setup ng bahay na ito, at halos maging kamukha na nga nung kanilang perspective house na ginagayang bahay. So tunay nga naman talaga na napakasarap sa feeling guys. Ito, lagi natin sinasabi na tayo nakakapagpagawa ng bahay unang-una, at pag ito'y nakikita natin na ito'y nabubuo at may inspired tayo at sisipagin sa ating pagtatrabaho kagaya nga nito ni Ma'am Ava, ay patuloy siyang nagtatrabaho dahil nga ito ay nai-inspire siya sa kanyang pinapagawang bahay. So ito na nga guys, as of now is nagkakabit na po sila ng sliding window. So ito nga po, pag-usapan na natin kung magkano po ang nagamit or nagastos nila dito. So ayon po sa binigay na details ni Ma'am Ava, gumamit po sila dito ng 4 na malalaki na sliding window, and then about naman sa mga ibang part ng kanilang bintana ay jealousy lang po at maliliit. So lahat-lahat po ito guys ay nakagastos sila ng halagang 14,000 pesos about lamang sa kanilang mga bintana. So guys, ayun nga po sa tagpong ito ay nakikita natin at magkakabit na nga po sila ng kanilang mga pintuan. So ito nga po, pag-usapan na natin about sa nagastos dito, at ayon nga po sa binigay na details ni Ma'am Ava, ito pong kanilang pintuan ay gumastos po sila dito ng 18,800 pesos. Kung saan ito nga pong main door nila ay gumastos po sila dito ng 5,000 pesos. And then about naman sa kanilang room na pintuan din ay gumastos po sila dito ng 4,000 pesos. And also about sa CR, ito nga ay gumastos sila ng 1,800 pesos. So guys, about naman po sa floor tiles ay tinanong po natin yung owner ng bahay. Hindi na nga po niya natatandaan kung magkano ang halaga nito. Basta nga yung total cost na ng pagkakagastos ng bahay nito ay ibinigay niya sa akin, at yun nga ay may malalaman natin. So guys, dito naman po tayo ang binigay na details about ni ma'am sa kanilang electrical. So anya nga ni ma'am, ang nagastos po nila dito about sa electrical ay gumastos po sila dito ng 16,000 pesos lahat-lahat na po yun. And then about naman po sa kanilang pagpapakabit ng kontador, ay gumastos po sila dito ng halagang 7,000 pesos. Yan po ay ayon sa binigay na details ni ma'am. And also guys, about po sa mga ibang materyales na hindi nabanggit dito, ay hindi na nga po talaga natatandaan ng owner ng bahay. And then ang alam na nga lang niya po dito at total cost na nagastos nila dito ay ganung halaga. So ayun nga po, at nakikita natin at unti-unti nang nabubuo ang bahay na ito,
At yun nga, at lagi nating sinasabi guys, talagang napakasarap sa feeling at walang kapantay na kaligayahan ang malaraman ng ating puso kapag nakikita natin yung ating pinaghihirapan sa abroad ng mahabang panahon, ay ito nga at mapupunta pa sa ating pinapangarap na bahay, ay tunay nga naman talagang napakasarap sa pakiramdam. So yun nga guys, nakita po natin itong bahay na ito ay almost done na. Ayan, naka-tiles na po yung kanilang CR. And then ito nga yung flooring at naka-tiles and also sliding window, panel door, kisame at lahat-lahat. Ayan, at nakikita natin. And also guys, ito nga ayon sa binigay na details ni Ma'am Aba, ito po ay gumastos sila dito lahat-lahat na nagkakahalaga ng 200,000 pesos. Yan po ay labors and materials na. So yun nga guys, ayan, at makikita nyo ang sukat ng bahay nito ay 14 feet by 16 feet. At yan ay halagang 200,000 ay meron na po kayong ganitong bahay. So once again, congrats po sa iyo Ma'am Aba. Ito nga po ay bunga ng inyong paghihirap sa pag-abroad nyo bilang isang kasambahay dyan sa bansang Saudi Arabia. And also Sir Raymart sa iyong pagtatrabaho bilang isang welder sa company dyan sa Cebu. And also congrats din sa inyo sa inyong nalalapit na kasalan. At yan nga po ay ito ay pinirepare nyo na ang inyong pangarap na bahay. And congratulations po, mabuhay po kayo. So yun nga po, maraming salamat po muli sa inyong panonood. Sana ay na-inspired at may natutunan tayo sa vlog na ito. Lalong-lalo na't nakapulutan natin ng aral at idea about sa pagpapagawa ng mga bahay. So ikaw kapatid, kung na-inspired ka sa vlog na ito ay mag-subscribe ka na agad at click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos natin about sa pagpapagawa ng mga bahay at may halong inspirational video at ito ay hango at tungo sa buhay na nagpapagawa ng bahay at ito ay ihahatid sa inyo ng buong buo ng inyong lingkod, Rep Egay at ng ating kaibigang si Mr. Guys. So maraming salamat po muli sa inyong panonood. See you on my next video. Ingat po tayong lahat and God bless po sa ating lahat.